Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Christina Cuna, Baitang Siyam, Section SPFL. At ngayon, ako ang magpapaliwanag sa Kabanatang 49 sa librong Noli Me Tangere. Uunahin ko ang Kabanatang 49 na namamagatang tinig ng mga pinag-uusig. Ngunit bago pa man lahat ay magpapakilala muna ako sa mga tauhan at talasalitaan sa kabanatang ito. Ang mga tauhan ay sina Crisostomo Ibarra, Elias, at Kapitan Pablo. Ang mga talasalitaan, baybayin, lupaing malapit sa dagat, naglipana, nagsilabasan o nagkalat, kabuktutan, masama o malupit, panlunas, tulong, alaga o kalinga, tulisan, tawag sa mga bandido o mga lumalabag sa batas. Ngunit bago pa tayo dadako sa mahalagang pangyayari ay magbalik-aral muna tayo sa nakaraang kabanata upang mas maintindihan natin ang kasalukuyang kabanata na ito. Nagpunta muna si Crisostomo Ibarra sa tahanan ni Kapitan Tiago upang ibalita na hindi siya ekskomunikado. Dinatna ni Crisostomo ang kasintahan sa Balkan na bisita si Linares. Nag-usap saglit si Ibarra at Maria Clara. Napabisita si Crisostomo sa ipinagawang paralan at binati niya si Juan at ang mga manggagawa. Sa huli, nilapitan ni Crisostomo ang isang manggagawang nangangalang Elias na tila may gustong pag-uusapan, kaya mamamangka sila sa susunod na kabanata. At tapos na tayo sa pagbabalik-aral. Ngayon, dumako na tayo sa malagang pangyayari sa Kabanata 49. Una, nag-usap sina Ibarra at Elias sa bangka, kung saan ipinahayag ni Elias ang hinaing ng mga sawimpalad na nangangailangan ng tulong para sa pagbabago sa pamahalaan. Ibinahagi niya ang mga kahilingan tulad ng paglalapat ng katarungan. Ikalawa, bagamat handa si Ibarra na tumulong gamit ang kanyang yaman at koneksyon sa Madrid, nag-aalala siya na baka magdulot lamang ito ng mas malaking problema. Sa halip, iminungkahi niya na kailangan gamutin ang ugat ng problema at hindi lamang ang sintomas. Ikatlo, nagkaroon ng debate sina Ibarra at Elias tungkol sa papel ng simbahan at ang mga sanhi ng panunulisan ng mga tao. Nagkakaiba sila ng pananaw sa kung ano ang tamang solusyon sa mga problema ng lipunan. Ikaapat, hindi napapayag ni Elias si Ibarra na sumang-ayon sa mga kahilingan ng mga sawimpalad, kaya't sinabi ni Elias na ipaabot niya sa kanila na umasa na lamang sila sa Diyos. At doon nagtatapos ang kabanatang 49. Sa kasalukuyan, handa na ba kayo sa susunod na kabanata? Kung oo, halika, tatalakayin natin ang kabanatang 50 na namamagatang ang angka ni Elias. Sa kabanatang ito, ibinahagi ni Elias kay Ibarra ang kanyang mapait na pinagmulan. Ngunit, bago pa man lahat ay kilalanin muna natin ang mga tauhan at talasalitaan sa kabanatang ito. Ang mga tauhan ay sina Elias, Crisostomo, lolo't lola ni Elias, ama ni Elias, Balat at Concordia. Ang mga talasalitaan, isinakdal, kinasuhan o idinimanda, pinaratangan, pinagbintangan, nag-aalsa, pagre-rebelde sa taumbayan laban sa pamahalaan, panulukan, kanto o sa kasulok, balaraw, matulis na patalim na may isang hawakan o sa Ingles, dagger. Sa kasalukuyan, dadako na tayo sa mahalagang pangyayari sa kabanatang 50. Una, isinalaysay ni Elias ang trahedya ng kanyang pamilya. 60 taon nang nakalipas na nangyari ang sunog simula sa kanyang nuno na inakusahan ng panunog, pinarusahan at ipinahiya sa publiko. Ang kanilang pamilya ay nagdusa ng sunod-sunod na trahedya na nagresulto sa pagkasawi ng karamihan sa kanila. Ikalawa, ibinahagi ni Elias na ang kapatid ng kanyang ama ay naging tulisan upang ipaghiganti ang kapigang natamo ng kanilang pamilya. Natagpuan ng ama ni Elias na patay na ang kanyang ina at kapatid sa ilalim ng puno. Ikatlo, tumakas ang ama ni Elias at namasukang manggagawa at umibig ng isang mayamang babae at nakabuntis siya nito na ang mga anak ay kambal, babae, at ang lalaki ay si Elias. Nabilanggo ang ama ni Elias at inisip na lang nila na patay na ang kanilang ama. Ikaapat, nakapag-aral si Elias dahil mayaman ang pinagmulan ng kanyang ina.
Nagkaroon ng kasintahan ng kambal ni Elias, ngunit bago pa man magpakasal ay nalaman ng kanyang kasintahan ang kanilang tunay na pagkatao at sa lubos na kalungkutan nawala at natagpo ang patay ang kanyang kambal. Ikalima, simula noon ay nagpadpad na lang si Elias sa kung saang lalawigan at namuhay na mag-isa. Matapos ang kanyang pagkukwento ay sinabihan niya ni Crisostomo na tama ang kanyang sinabi, ngunit patunay ang kanilang pinagdadaanan na mahirap itong maisakatuparan dahil sa kasamaan at pananalapi ng pamahalaan. Ika-6, nang narinig ni Ibarra ang kwento ni Elias, ipinakita ni Ibarra ang kanyang simpatya kay Elias, ngunit sinabi niyang kailangan pang maghintay upang magawa ang kanilang plano. Ika-7, nagpasya si Elias na bumalik sa kura ni Kapitan Pablo upang ipaalam na siya ay handa nang sumama sa kanilang pakikibaka laban sa mga Kastila. At doon nagtatapos ang Kabanata 50. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan sa maikling eksena ni Elias at Crisostomo.